Dito nga sa ating printing business, nakadepende sa inyo kung anong brand ng printer yung gagamitin ninyo. Pero dahil nga dito sa channel natin, Epson number 1, para sa akin, mas nasanay ako sa Epson printer and nakita ko na lahat ng needs ko nabibigay naman ni Epson printer. Pero kung user kayo ng HP, ng Canon, ng Brother, sana naman ma-share ninyo sa comment section yung experience ninyo sa paggamit ninyo ng mga printers na yan. At mga tropa, kahit papano naman dito sa printing business, may mga kanya-kanyang paggamit or may mga brand pa rin talaga na kahit papano ay goods sa printing business natin. And sa experience ko, nakagamit na rin ako ng Brother na laser printer. Kung nag-cater kayo ng mga foiling, kahit papano ay highly suggest yung mga Brother laser printer. Dahil sa pagpo-foiling, kailangan talaga ay laser printer dyan. Hindi siya pwede yung mga inkjet na ginagamit natin na mga Epson. Inuulit ko, kung may mga business kayo or nagki-cater kayo ng mga foiling sa mga invitation, ng mga wedding, laser printer yung ginagamit doon. And sa experience ko, laser printer, Brother, okay na okay. At mga tropa, may mga kanya-kanya kasi tayong experience or kung ano yung nakasanayan ninyo na nagamit, sa tingin ko, ayun yung maganda na gamitin ninyo para hindi na kayo mag-a-adjust pa sa mga bagong environment or mga bagong equipment, di ba? Kagaya ko nga mga tropa, i-share ko lang ulit, sa photography journey ko, mas nasanay na ako sa paggamit ng Canon na camera. Although nagagandahan ako sa mga Sony na camera, pero nung hinahawakan ko, alam nyo yun, parang walang sparks parang nahihirapan akong mag-adjust pa. Kaya ayun, nag-stay na lang ako sa Canon. Although syempre kahit papano upgrade ka rin ng mga bagong unit ng camera mo, yung mas latest, parang nakakasabay ka sa Sony, di ba? So ganun din dito sa printing business natin. Kung nasanay ka na sa Canon or kung nasanay ka na sa Epson, stay ka na dyan. And kung may mga bago ka nang i-cater na services, kagaya nga ng mga foiling, talagang gagamit ka ng Brother printer kasi sa experience ko, ang ganda ng Brother printer na laser. And kung syempre kung fanatic ka talaga ni Epson, sa tingin ko hanapin mo kung merong laser printer na Epson, 'di ba? Nasa sa inyo pa rin talaga. And konting introduction lang din tayo, ayun mga tropa, no, dahil ang content natin, may nag-comment sa atin dito, si Empire 2005. Ito yung comment niya, may video daw ba tayo ng mga printer family ng Epson na pwedeng mag-swap ng parts? Salamat po. Mga tropa, bago natin simulan yung content natin na yan, sobrang tagal na neto, elementary pa lang ako, high school pa lang ako, naririnig ko na yung theory na Epson, sobrang sirain yan, Epson, pangit yan. Pero nung na-experience ko at gumamit ako ng Epson printer, talagang goods na goods. Eto lang yung parang nakikita ko na bakit nasasabi na sirain Sa tingin ko, dahil merong company dito si Epson sa Pilipinas, mas mabilis silang nakakapag-produce mga replacement parts, 'di ba? And hindi na kahit papano import pa, yung mag-aantay ka pa ng napakatagal kasi sobrang kalat na kalat talaga, even sa mga tabi-tabi dyan or kung saan mang may mga repair shop, talagang kumpleto na sila ng mga, alam nyo, ng mga pamalit. At eto pa yung isa kong nakikita dyan, napakadali kasing baklasin ng mga Epson printer. Talagang alam mo yun, konting tornilyo lang, 3 o 4 or 5 lang, kaya mo nang i-repair yung parang pinakakaloob-looban niya. And syempre, sa una, talagang magdi-DIY ka or tawagin mo yung sarili mo na technician, di ba? Pero eventually, gagaling at gagaling ka dyan kung lagi ka nang nagre-repair kasi konting-konti lang talaga yung tornilyo niya ni Epson printer. So, sa totoo lang, sobrang dali lang talagang i-repair. And mga tropa, ang content nga natin, yung parts daw na pwedeng i-swap-swap. Usually, etong Epson printer, talagang magkakaparehas lang sila ng mga parts sa totoo lang, lalo na kung magkaka-series sila. Ano yung tinatawag na series? Epson 121, Epson 120, Epson 1110. Ayan yung series 1XX. And yung series na 1XXX, ayan naman yung mga Epson 1210, Epson 1250, Epson 1110. Ayan yung mga magkaka-series. And sa series naman ng Epson 3000, ito yung Epson 3210, Epson 3110, Epson 3250. At sa series
series naman ng mga Epson 5000 series, ayan yung 5290, 5190. And tinatanong nung tropa natin, ano daw yung magkaka-family printer or yung pwedeng ipag-swap-swap na part. Wala tayong pinaka-eksaktong listahan, nakadepende kasi kung anong parts yung kailangan mo na, alam mo yon, yung ipag-swap-swap mo. 'Di ba? Kung meron kang Epson 3110 tapos nasira yung scanner mo, and kung meron ka namang ayos or spare parts na Epson 3210 na scanner, pwede mo siyang ikabit vice versa. Kasi magkaka-series lang yan or magkakaparehas lang yung mga unit na yan. Nakikita nyo naman dito, printer head 3110, 3210, parehas lang. So halimbawa naman, damper, Epson 3210 damper. May nakalagay din yan dito kung saan siya compatible. Ayan kung nakikita nyo nga, ito yung tinatawag na 3000 series. 3118, 3110, ayan and 3150, and eto for sure, eto rin yung sa 3210, 3250, and so on and so on, mga 3000 series ni Epson. Ayan, 'di ba? So, ganun lang 'yan mga tropa. So, halimbawa naman, ang hinahanap ninyo ay mga waste ink pad. Ayan pare-parehas lang 'yan. Maliban na lang sa mga latest na version or latest na printer ni Epson. And pagdating nga sa Epson 5590, iba na yung waste ink pad na ginagamit dahil ito na yung tinatawag na maintenance box. Epson L5590, eto na siya ngayon mga tropa, dahil eto ay consumables na. Compatible siya sa Epson 3550, 3556 at 5590. Ito na yung bagong version ng waste ink pad. Ito ay once na mapuno yung chip dyan, talagang bibili ka na lang bago. Or kung meron kang resetter, kung malalabahan mo, yung nasa pinakaloob niya, iba pa yung mga resetter na software, iba yung resetter na itong mga bagong printer. So, ayun, sana kahit papano nakita nyo yung mga magkakaseries. Inuulit ko mga tropa, yung mga lumang mga printer magkaka-series yun, and yung mga bagong printer, yung mga bagong model kagaya nga netong nakikita ninyo, magkaka-series din sila or magkaka-printer family sila kagaya nga nung tanong nung tropa natin. So ipagpatawad mo tropa, wala ako nung pinakalistahan talaga ng mga family tree kung sino yung mga magkakamag-anak dyan, diba? Pero sana kahit papano natuto ka kung ano yung isa-search mo dito. I-search mo lang kung ano yung kailangan mo na parts or yung kailangan mong malaman na magkakaparehas, 'di ba? So halimbawa, ito yung pinaka-final naman natin, Epson 5290 ink hose. Makikita mo dito kung saan siya compatible na sukat, 'di ba? Ayan yung ink tube compatible siya sa mga series na 'yan. So, ayun lang. Sana nakatulong tayo etong content natin para malaman nyo, hanapin nyo yung pinakakailangan ninyo na parts and tanungin nyo yung nagbebenta kung compatible ba yan sa unit ninyo. Kasi hindi naman magbebenta yung mga yan kung hindi compatible, at basahin nyo maigi yung description kung saan siya compatible mga tropa, kasi magkakaparehas lang ng sukat yan, magkakaparehas lang ng design yan. Make sure lang na mga luma, dun ka sa luma na series, mga bago, dun ka sa bago na series kagaya nga nung Epson 5590 or kung ano pa mang mga bago na mga maintenance box na meron yung mga printer, sila yung mga magkakaparehas, di ba? Dahil ayan yung mga new generation printer, yung mga Epson 8050, Epson 5590, di ba? So ayun, dito na natin tapusin yung vlogs natin. Sa mga gusto mag-avail ng mga templates and Canva Pro na kailangan ninyo sa printing business, message lang kayo sa ating Facebook page. Like, share, and subscribe. Bye-bye. At lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian, sa laro ng buhay damay.